Tingnan niyo naman si Senadora Leila de Lima. Siyempre, sino ba naman ang hindi magagalit? 'Di ba? Impeachment ni BP Sara, dead on arrival daw sa Senado. De Lima pumalag. Ano po ang ibig sabihin ng dead on arrival? No? Wala nang kwenta. Pagdating sa Senado, wala nang kwenta. Bakit? May mga boto na sila eh. Yung mga senador natin, mga kaibigan ni Inday Sara Duterte, ayaw ng pakinggan yung sigaw ng mamamayang Pilipino na litisin, na pag-usapan, diba, na ituloy yung pagdinig doon sa impeachment. Di ba? Impeachment ni BP Sara dead on arrival. Paano? Mga senador, paano naman kaming mamamayang Pilipino? Mga sweldo nyo, kayong lahat, mga sweldo nyo galing sa mamamayang Pilipino. Hindi mo pwedeng sabihin na, ikaw tambay ka naman, wala kang ambag. Ang tambay bumibili ng produkto. Lahat po ng produkto na meron po sa Pilipinas meron pong tax. Kasama pa din po sila sa nakapagbabayad ng tax. Tapos ngayon, sasalaulain nyo yung batas? No? Kasi wala kulang naman kulang naman yung boboto para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Wag na lang, hayaan na lang natin. Pakinggan nyo yung prosecution panel, no? Tignan nyo yung mga ebidensya, pakinggan nyo yung mga magiging witness, no? At maririnig din ng bayang Pilipinas yan. Ba't natatakot kayo doon sa sinasabi na kayo ay bawat senador na magi-impeach o hindi magi-impeach ay kailangan ng paliwanag? Kailangan i-push ho natin talaga yun upang sa ganon, mahiya naman sila. Mahiya naman sila. No? Kailangan magkaroon sila ng sapat na dahilan kung bakit hindi in-impeach si Inday Sara Duterte. Kung bakit in-impeach si Sara Duterte. Pataso. Mapapo impeachment o impeachment yung kanyang boto. Magdahilan ka, no? Base doon sa nakita na base doon sa ginawang pagdinig sa Senado. Hindi mo binoto na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit yun ang naging desisyon mo. Baka po kasi maanuhan lang po tayo. Mabotohan po tayo o mapaliwanagan lang tayo ng kasi kaibigan ko yan Kaya nga ako nagtataka yung sa mga DDS, mahihina talaga ako kote. Ipinagmamalaki ho nila mga bossing. Naku, diyan sa Senado, sa impeachment, naku, number game diyan. Hindi nyo dapat ipinagmamalaki yun. Dahil ang sinasabi nyo lang o ipinamumukha nyo sa taong bayan na kaya hindi na-impeach si Inday Sara Duterte ay dahil madami siyang kaibigan doon. Hindi talaga nila napatunayan na ninakaw yung pera. Yun lang ang ibig sabihin nun. Hindi dapat ipinagmamalaki yun. Kaya kung meron ho tayong mga hinihingi sa kanila na paliwanag, hindi sila basta-basta i-impeach ko na, hindi ko i-impeach to kasi kaibigan ko ito Pinalaga ni Congresswoman-elect Leila de Lima ang mga umano'y bulong-bulungan na hindi na raw uusad pa sa Senado ang nakabinbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Biruin mo yun, no? Sabi nga, kapag may usok, may apoy. Let the case be heard. Yan ang gusto, di ba? Pakinggan nyo kami. Tingnan nyo tong mga ebidensya. Hindi yung, wag na. Hanggang sa mawala na. Sa totoo lang, itatakwil kayo ng taong bayan, mga senador, kapag let the case be heard. Let the evidence be tested. Yan napakasimple ng gusto nila. Pinaghirapan ng Kongreso. Nakalapin po. At kitang-kita,
doon sa mga pag-imbita sa kanila sa sa Kongreso. Kitang-kita doon sa mga pag-imbita sa kanila sa Kongreso, mga kababayan, na hindi nila maisagot 'to. Tapos hahayaan nyo lang na ang mamamayang Pilipino nakatunganga, nag-iintay, ano kaya, ninakaw kaya talaga yung pera o hindi? 'Di ba? Tamang proseso lang ang gusto ni Congresswoman Leila de Lima ng Kongreso. Let the case be heard. Pakinggan niyo yung kaso. Oh, siyasatin niyo yung mga ebidensya namin kung totoo o hindi. Kaso ho, mga kababayan, mismo yung mga ebidensya, yung mga resibo nila, mismo galing sa kanila ho yun, sa Office of the Vice President at Department of Education ho, mga boss. Kaya yun din po yung mga naglalaglag sa kanila. Ipinasa nila mismo yun sa COA na ni-request ng Congress na mapasa kamay nila. Kaya ayun po, napakadaming pangalan. Hahayaan na lang po ba natin? Sige, bayan, parte ng pagiging Pilipino to eh. No, kaltasan ako ng 400, 300 kada kinsenas, okay na yan. Sige, hayaan mo na. No, total naman etong kinakaltas sa akin, mapupunta naman to sa pagpapagawa ng tulay o doon sa mga paggamot o doon sa mga sa kapwa Pilipino din naman mapupunta to eh. Kaso, yung may mga ganito na reklamo na napupunta daw sa bulsa ng iisang tao. Tapos, may mga nakitang ebidensya, may mga nakitang mga kung ano-ano na hindi maipaliwanag. Tapos pagdating sa Senado, inatras lang ng inatras. No? Diniskartehan lang, ika nga. Diniskartehan. O, inatras ng inatras ng inatras. O, sino ang talo? Mamamayang Pilipino. Di po ba? Panalo tayong mamamayang Pilipino lahat pag nalaman natin kung ano ang kasagutan dyan. Mapa-impeachment o hindi impeach si Inday Sara Duterte, ang importante marinig natin. 'Di ba? Malaman natin lahat. Sabi ni Jemmy Boy Bahe, wag na daw questionin si Sara, hayaan na lang daw. Narinig ko 'yan kay Marcoleta eh. No, yung ipinagtatanggol niya si Inday Sara Duterte. Yung ipinagtatanggol niya, hindi na ba igagalang ng committee na ito na kapag ang presidente at vice-presidente ang humihingi ng budget, wala nang tanong-tanungan. Hindi na igagalang yung traditional na ginagawa dito. Naku po, hindi na. Sa panahon ho ngayon, mga kababayan, ganyan pong kaliwat kanan, kabilat kabila ang nawawalang pondo ng bayan. Dapat po lahat, pati po presidente, tinatanong na, saan mo gagamitin to? Ano ginawa mo doon sa huling pondo? Di ba? Para pantay-pantay po.